Kamustahin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin na tatlong weather systems na nakaka-apekto sa ating bansa. Ang northeast monsoon ay magdadala pa rin ng mga pulupulong or mga mahihinang pag-ulan, partikular na sa may area ng Batanes at Babuyan Island. Samantalang itong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang magdadala naman ng mga pag-ulan partikular na dito sa may silangang bahagi ng Visayas at gayon din sa may area ng Mindanao. Malamig yung hanging amihan habang mainit naman itong easterlies. At yung banggaan ng mainit malamig na hangin ang siya naman nagdudulot ng pagkakaroon natin ng shear line. At ito ang magdadala naman ng mga pag-ulan partikular na sa bahagi naman ng mainland Cagayan kasama yung Kalinga, Apayao sa Cordillera at ang area naman ng Aurora sa may bahagi ng Central Luzon. Asahan natin yung potensyal ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan malalakas sa mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Northern and Central Luzon dulot ng shear line. Ang nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa may Metro Manila, sa may area ng Southern Luzon, kasama yung Visayas at Mindanao, ay inaasahan natin yung mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Pero generally po, may makikita naman natin dito, wala masyadong kaulapan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. So, mainit na panahon pa rin yung mararanasan. Sa ngayon naman, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya hanggang towards the weekend ay maliit po yung tsansa or wala pong tsansa na magkaroon tayo ng bagyo hanggang this weekend. At sa pag-iral nga ng amihan, posibleng ito na po yung mga huling bugso ng amihan bago tayo pumasok sa panahon ng tag-init. May nakataas pa rin tayong gale warning, partikular na sa mga baybay ng Batanes, Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Delikado pa rin maglayag yung mga sakyang pandagat malilit na mga bangka sa mga baybay nitong mga nabanggit natin mga lalawigan dahil inaasa natin magiging maalon yung karagatan na dulot ng hanging amihan. Maring magpatuloy po ito hanggang this weekend. Samantala naman, narito yung update natin sa ating heat index. Kahapon, naitala natin yung pinakamainit na heat index. Muli po, kapag sinabi nating heat index, ito yung nararamdamang init ng ating katawan. Pinagsama ito na temperatura na name-measure o nasusukat ng mga thermometers. Gayun din yung halumigmig o yung moisture ng hangin. Kapag pinagsama po natin yun, ito yung heat index o nararamdamang init ng ating katawan. So kahapon, pinakamataas po yung ating heat index sa may Dagupan City sa Pangasinan. Sumunod naman dito sa may Iba, Ambulong, sa may bahagi ng Tanawan sa Batangas, gayon din sa San Jose Occidental Mindoro, at sa Cuyo sa bahagi naman ng Palawan. Sa Metro Manila, yung agwat naman ng heat index ay 38 to 40 degrees Celsius. Kaya mga kababayan, mag-ingat po tayo, lalo na sa mga susunod pa ng mga araw at linggo, posible po hanggang buwan ng Mayo, magpapatuloy itong mainit na panahon na ating nararanasan. Ngayong araw nga, March 7, Friday, inaasahan natin yung hanggang 42 degrees na heat index sa may mga bahagi po ng Dagupan sa Pangasinan, sa Iba, Zambales, sa Ambulong, sa Tanawan, Batangas, gayon din sa may San Jose Occidental Mindoro, at sa may Cuyo, Palawan. Ito yung mga lugar na maaaring makaranas ng sinasabi po natin hanggang danger na mararamdamang init. Kaya po mag-ingat po tayo. Iwasan po natin lumabas, lalo na bandang tanghali kung saan nasusukat natin yung pinakamainit na heat index. Sa Metro Manila naman, 39 to 40 degrees Celsius ang inaasahan nating damang init sa araw na ito. Mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po.